pagkapit sa kalayaan through Christ Jesus. Ay, yung topic po natin ay hold on to our freedom through Christ Jesus. Yun po yung ating topic ngayon. Panghawakan po natin ang kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Panghawakan po natin ang promise ng Panginoon. Panghawakan po natin ang freedom ng Panginoon. Kailangan hindi tayo bibitaw. Amen? At isa sa mga i-consider po natin para hindi tayo makabitaw, halimbawa, yung ng sasakyan, ay yung bangka. Oo, maganda nga yung anchor mo, pero yung tali naman ay mahina. Pwedeng makawala yung bangka pag mahina yung tali. Amen? Kaya, i-consider din po natin yung tali, yung pananampalataya natin. Diba? Yun yung pinakatali ng ating anchor sa Panginoon. So, sa atin ba ay, tanong ko sa bawat isa sa atin, nakaranas na ba kayo ng pagkabilanggo? Pwedeng literal, pwedeng sa mga kabataan ay, kasi ako, nung naka-online tayo, pero okay lang. Ayun, nakaranas ng pagkabilanggo yung kapatid ko. Napakahirap talaga sa bilangguan. Oo. Kaya tayo ay minsan literal, minsan hindi. Yung pagkabilanggo po natin, minsan bilanggo po tayo sa ating kasalanan. Dati bilanggo tayo sa kasalanan po natin. Amen? Hindi tayo dating ganito. Hindi tayo dating mababait. Hindi tayo ay dating galing sa putik, kung tawagin. Kaya tayo ay nakabilanggo sa kasalanan. Amen? So minsan, ang pagkabilanggo ho natin ay hinango tayo ng Panginoon sa kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang pagkabuhay niya muli, ay siya po ay nagdulot sa atin ng kapatawaran. Nagdulot din po sa atin ng katubusan ng ating mga kasalanan. Nagdulot din po sa atin ng kaligtasan at nagdulot din sa atin ng kalayaan. At itong kalayaan na to ay hindi kalayaan sa paggawa ng masama, kalayaan sa katwiran ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Romans 6:18, sabi po doon, ayon, and having been set free from sin, you become a slave of righteousness. Tayo po ay malaya na sa kasalanan at hindi na tayo, at tayo ay alipin ng katwiran. Kaya maging maging mapagmatsyag po tayo. Baka mamaya, bilanggo na tayo ng mga maling katwiran. Mamaya, bilanggo na tayo ng mga maling paniniwala. Ano po ba yung bilanggo? Pagka 2 araw pataas, binibilanggo ka na, nakabilanggo ka na doon. Diba? Mga mamaya, 2 years na, hindi mo pa napatawad, nakakulong ka na doon. Diba? Yan, yung mga bumibilanggo po sa atin. Kaya maging mapagmatsyag po tayo na ang akala ho natin, tayo ay isang malakas na Kristiyano. Pero di natin alam na bilanggo na pala tayo ng mga kinagisnan natin, mga pride natin, bilanggo na tayo. Akala natin tama yung ginagawa natin, pero hindi pala tama yung ginagawa natin. How we gain our freedom through Jesus. Paano po natin natamo ang ating kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Number 1, freedom through His grace of forgiveness. Kalayaan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at pagpapatawad. Di ba? Kung wala siyang biyaya, hindi po tayo karapat-dapat na makaranas ng kapatawaran. Tama po ba? Kasi hindi na, sige, isipin po natin yung pinanggalingan po natin. Ako, dati, legit, sabi mo, textmate, sinungaling. Dito, maging sinungaling sa textmate, di ba? Dati, yun mga ganon. Mga ganon bumibilang ko sa atin. Kaya, natin yun, legit tayo makasalanan.
Legit tayo makasalanan sa Panginoon. Lahat po tayo may pinanggalingan. Dati sugarol, dati manginginom, dati babaero. May pinanggalingan po tayo. Pero tayo ay pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa kanyang pag-ibig. Amen? Kung wala siyang biyaya, ayun nga, sinabi ko kanina, tayo din ay dapat magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Hindi 2 taon, hindi mo pa napatawad. Sabi ni Pastor Roman kanina, ikaw, napatawad kita dito ha, pero dito hindi kita napatawad. Hindi po pagpapatawad yon. Kasi ang pagpapatawad ay totally was out. Yung tinuturo na po namin sa sipag ng kapulisan ay yung pagpapatawad ay talagang pinatawad mo. Oo. Kasi, biruin mo yan, yung mga kapatid po natin na na-involved sa sipag, sa drugs, mahirap pong patawarin yon, di ba? Baka isipin natin, baka mamaya balikan niya ulit yun, di ba? Ganon yung isip natin. Pero hindi ganon ang pagpapatawad. Pag pinatawad po natin, ay totally wala na. Anong totally wala na? Hindi na natin nire-recall yung nakaraan. Hindi na natin inuungkat yung mabaho na. Di ba? Yun yung pagpapatawad. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Yun ang ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pinatawad po tayo ng Panginoon. Nung pinatawad po tayo ng Panginoon, sabi ng Diyos, hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan. Di ba napakagandang pakinggan yon? Hindi na alalahanin ang ating kasalanan ng Diyos. So yun ang natin sa pagpapatawad, na dapat tayo din ay ganon. Hindi man tayo maging kapantay ni Kristo, pero sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 10, verse 3, sabi doon na sikapin daw po natin na maging kapantay ang ating Panginoong Hesus. At sabi pa niya sa Matthew na pagka tayo ay nag-desire sa isang bagay, desire natin na matupad ang kalooban ng Diyos, ipagkakaloob po sa atin. Kaya pwede po tayong makasabay sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yung ginawa niya. Amen? Tingnan natin ang buhay ni Barabas dito sa teksto natin. Sabi po dito sa Matthew 27:21, 23. Sabi po doon, the governor responded and said to them, which of the two do you want to be released to you? They said, Barabas. Mas pinili nila si Barabas na palayain kaysa kay Jesus. Tuloy natin. Pilate said to them, then what shall I do with Jesus who is called Christ? They all said to him, let him be crucified. So gusto nilang ipako si Jesus. Diba? 23. And the governor said, why? Kasi bakit ganun yung tanong ng gobernador? Kasi meron na siyang narinig doon sa asawa niya. Meron na siyang narinig sa asawa niya na huwag mong gagalawin yung taong yan. Nananaginip ako dyan. Hindi pwedeng parusahan yan, sabi ng asawa niya. Kaya sabi ni Pilate dyan na, bakit? What evil has he done? Sabi niya doon. But they cried out, all the more saying, let him be crucified. Gusto talaga nila siyang mapako. Yun yung sinasabi doon na nabulag sila ng katwiran. At sila ay, kaya doon sa sinasabi niya, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Nabulag sila, hindi nila alam yon. Amen? Nang dahil sa pag-uusig nakita niyo doon, dahil sa pag-uusig pa lang doon, ay si Jesus ay nagkaroon ng pag-uusig doon, ay si Barabas, nagkaroon siya ng kalayaan. Si Barabas. Nagkaroon siya ng kapatawaran. Bakit? Kung walang Jesus na kasama si Barabas doon, malamang si Barabas din ang pinako sa krus. Kaso, nandyan ang Panginoong Jesus. Di ba? Kaya tayo, ang kalayaan po natin ay nilatag ng Diyos sa atin sa pangkalahatan. At si Barabas po ay hindi po siya deserving na makalaya. Kasi talagang nagkasala si Barabas. Hindi siya deserve para doon sa kalayaan na yon. Nagkasala talaga siya. Kaso, ang binigay ng Diyos ay
doon pa lang sa simulang yon ay nagkaroon na ng kalayaan ang lahat ng tao. At una niyang binigyan ng halimbawa para makita ng lahat ay si Barabas. Si Barabas na hindi siya pwedeng patawarin. Si Barabas na hindi siya deserve kasi siya talaga makasalanan. Talaga siya nakagawa ng kasalanan, si Barabas. Pero dahil doon, dahil sa Panginoong Jesus, siya yung pinili na mapako sa krus, nagkaroon ng kalayaan si Barabas. Amen? Kung wala si Jesus, yun yung kanina, tayo po, sa atin po, nandyan na po ang kalayaan. Nandyan na yung kalayaan po natin. At nandyan na rin yung kapatawaran po natin. Ano ang ginagawa natin? Diba? Iniisip pa rin natin yung ating kasalanan. Diba? Nandyan na yung kalayaan. Nandyan na yung kapatawaran. Dapat kunin na natin yun. Kunin na natin yung kapatawaran na yun. Kunin na natin yung kalayaan na yun. Amen? Huwag natin hayaan yung sarili natin na manatili sa pagkakasala. Minsan binibilang ko po tayo. Yung sabi ko kanina, binibilang ko po tayo ng mga utang natin. Ang mga maling paniniwala po natin, ang relationship po natin, yung pagpapatawad natin, yung pride natin, yung maling pag-ibig po natin, yung bisyo natin, binibilang ko tayo ng bisyo natin. Yung pagsisinungaling natin, binibilang ko tayo ng pagsisinungaling po natin. Kaya natin, yung pagsasalita ko, kasi kasama ako doon. Hindi para sa inyo yung salitang, hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin yung salitang ito. Ang binibigkas ko po sa inyo ngayon ay salita ng Diyos, hindi ko po salita. Ako lang po ay sumunod sa Panginoon para gamitin ng Panginoon sa oras na ito. Amen? So yun, tulad natin. Minsan, binibilang ko po tayo ng ating karamdaman. Tama po ba? Yung karamdaman po natin, ilang taon na nakabilang ko po tayo doon. Ilang taon na yung cancer natin. Ilang taon na yung iniinda natin. Nakabilanggo na po tayo doon. Merong isang account sa Luke 13:11-12 na sabi ng Panginoon doon sa isang babae. Noon, nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga at nakita niya yung isang ginang, isang babae na nakayukot na ganyan. Nilapitan niya. Hinawakan niya yung likod niya at sinabi niya, magaling ka na. Noon sa time na yon ay gumaling yung isang babae. Tapos, si Jesus naman ay kinondem naman ng mga Pharisees na nandoon. Naku, araw ng pamamahinga ngayon, bakit ka nagpagaling ng ganyan? Oh, ginanon siya. Kaya, ang sabi ng Panginoong Jesus, pagka mayroon bang nalaglag mayroon bang nalaglag sa bangin na alaga niyong hayop ay hindi niyo pupuntahan at kakalagan sa araw ng pamamahinga? Oh, yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi sila makasagot. Kaya sabi na dito, 18 years na siyang iniinda yung sakit niya. 18 years na. Pero pinalaya siya ng Panginoon. Ganon din po tayo. Kung meron po tayong matagal nang iniinda na sakit po natin, ilapit natin sa Panginoon para tayo din ay palayain ng Panginoon. Kung nagawa ito noon, ay magagawa din ngayon. Kasi ang Panginoong Jesus nila noon ay yun din ang ating Panginoon. At mas higit pa ang magagawa natin ngayon kasi ang Panginoon ay nasa puso na natin, bawat isa sa atin. Amen? At lumaya siya doon sa sakit na yon. Ganon din po tayo. Maaring hindi sakit, maaring iba naman yung bumibilanggo po sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya para siya ang magbibigay ng kalayaan po sa atin. Diyan na sabi po sa John 8:32 sa New King James Version, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang salita ng Diyos ay siya rin ang magpapalaya po sa atin. Kung meron po tayong alam na salita ng Diyos, ay makakalaya po tayo sa mga alalahanin po natin. Kasi ang ipapalit po natin sa alalahanin po natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Yun lang, kung wala tayong alam na salita ng Diyos.
Oh, di ba? Kailangan po natin mag-store sa puso natin, sa isip natin, ng salita ng Diyos. Amen? How we gain, number 2, how we gain our freedom through Jesus. Number 2, freedom through His grace of salvation. Amen? Tayo ay nakaranas ng kalayaan sa pamamagitan ng kanyang salvation. Kalayaan sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kaligtasan. Amen? So malaya tayo para sa ating mga kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung maalala po ninyo, kaninang umaga, yun ang tinuro ni Pastor Romen. Sandali lang, iinom lang ako ha. Hindi nabuksan. Pastor, mahirap talagang preacher. Mag-leave ako ng isang linggo. Yun. Kung maalala po ninyo yung kasama ni Jesus na napako sa cross, yung dalawang kriminal. Kaninang umaga, pinag-aralan po natin yon. So yun, nakita po natin doon na ang kanilang kaligtasan nung nasa kanan ay naligtas siya dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Basahin po natin. Sabi dito, "Then one of the criminals who were hung blasphemed him, saying, 'If you are the Christ, save yourself and us.'" Ito yung isa, ito yung nasa kaliwa. Parang sinasabi niya, kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo at kami. Sabi niya. Sabi dito sa 40, "But he others answering rebuked him, saying, 'Do you not even fear God? Saying, you are under the same condemnation." Sabi niya doon. Dapat, iba ang sagot niya. Sinaway niya yung kasama niya doon. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? O, di ba? Yamang ikaw ay, tayo ay nagkasala, siya ay hindi. Napapansin niyo doon? Doon sa verse na yon, tingnan niyo maigi. Anong meron doon? Do you not even fear God? Ibig sabihin, mga kapatid, nirecognize niya ang Diyos. Naniwala siya sa Diyos. Nirecognize niya siya, ang Diyos. At kinilala niya ang Diyos doon sa verse na yon. Doon sa 41, "And we indeed justly, for we receive the due reward of our deed, but this man has done nothing wrong." Tama sinabi doon. Tama lamang, sabi niya, tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Anong nakita niyo doon sa verse na yon? Meron siyang pag-amin. Inamin niya na siya ay nakagawa ng kasalanan. Inamin niya na sila ay nakagawa ng kasalanan. Di ba? May pag-amin. At kinilala niya ang katwiran ng Panginoon. Di ba? Sa 42, sabi doon, "Then he said to Jesus, 'Lord, remember me when you come into your kingdom.'" Sinabi niya doon. So doon, sa verse na yon, nakikita niyo doon, ipinahayag na niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yun yung ginagawa po natin. I-recognize po natin ang ating Diyos. Aminin natin na tayo nagkasala at ipahayag natin ang ating kasalanan. Tayo'y makakatanggap ng kaligtasan. Amen? Wala siyang ginawa doon. Wala siyang ginawa, pero meron siyang sinabi. Meron siyang sinabi. Pinahayag niya ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Kaya siya ang naligtas ayon sa biyaya ng Panginoon. Sabi po sa Romans 10:9, sabi doon, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised from the dead, you will be saved. Yun yung ginawa niya. Kinonfess niya sa sarili niya. Kinonfess niya sa mouth niya. Kaya nagkaroon siya ng kaligtasan at naniwala siya sa Diyos. Yun po yung ginawa niya doon. Sinabi sa kanya ni Jesus, sa Luke 43, sabi doon,
And Jesus said, "Surely, I say to you, today, you will be with me in paradise." So nagkaroon siya ng kaligtasan. Di ba? Anong ginawa niya doon? Yun yung sinabi ko kanina. So, nakita mo natin doon, meron siyang, yung kaligtasan niya ay siguradong sigurado. Meron siyang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. At meron siyang immediate, kaagad-agad, kasi today, sabi niya, dadalhin kita sa aking paraiso. Meron siyang kaagad-agad, dinala siya ngayon. Ano bang meron sa paraiso? Joy, blessing, di ba? Yun yung nasa paraiso. O yung wala ka nang makikitang sakit doon, wala nang ano doon, mamamatay doon. Yun yung sa paraiso na sinasabi doon. Ang pagkaintindi ko noon, mararanasan ko ang paraiso pagka namatay na ako. Hindi pala ganon. Mararanasan mo ang paraiso pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen. Nagsisimula na mararanasan mo. Kasi babalik man sa alabok tong katawan mo, nararanasan mo na yung buhay na walang hanggan. Yung paraiso na sinasabi niya doon. Amen? Yun yung sinasabi po doon. Amen? Tayo po, saan po tayo na doon? Doon sa dalawang pinako. Saan po tayo kabilang? Baka mamaya tayo yung nasa kaliwa na sinasabi natin, kung Diyos ka, sabihin mo, bumaba ka dyan at pati kami ay ibaba mo dyan. Minsan naging ganun din po tayo, mga kapatid. Tayo din po ay, bakit ganun nangyari sa akin? O, diba? Bakit sa akin pa nangyari ito, Panginoon? Diyos ko, ganun, yung ginagawa natin. Diba? Ganun yung sinasabi natin. Kaya tayo, bakit hindi na lang natin sabihin sa Panginoon, kung kalooban mo, Panginoon, ako'y gagaling. Kung kalooban mo, Panginoon, ako'y mapapabuti sa aking kalagayan. Yun yung dapat natin sabihin. So, yun, bakit hindi na lang sabihin, yun nga, sinabi ko doon, kung gayahin natin po ito. Gayahin natin yung nasa kanan na tao, na kriminal. Gayahin natin. Kung paano niya kinilala ang Panginoong Hesus sa buhay niya. So wala siyang ginawa, pero nagkaroon siya ng kaligtasan. Bakit? Kinilala niya ang Panginoong Hesus, inamin niya na siya ay makasalanan, at ipinahayag niya ang kanyang kasalanan sa Panginoon. How we gain our freedom through Jesus, sa number 3. Freedom through God holiness. Nagkaroon po tayo ng kalayaan sa pamamagitan ng kabanalan ng Diyos. Amen? Noon, ipinagbabawal po ang pumasok na tao sa kabanal-banalang lugar. Sa kabanal-banalang lugar sa templo, ipagbabawal po. Ang makakapasok lang doon ay pari lang po. Ngayon, nung namatay si Jesus, ay hinati niya yung kurtina. Merong ibig sabihin yung paghati ng kurtina. Lahat po tayo nagkaroon ng kalayaan na pumasok sa kanyang kabanal-banalan. Amen? Tingnan natin dito. Matthew 27:50 to 55. Napagod na ako sa English, magtagalog na ako. Muling sumigaw si Jesus. Nang malakas na siya nalagutan ng hininga. Sabi niya doon, Tagalog to, pero merong siyang English, ha? It is finished. Parang in English yung iba, no? Sabi doon, tapos na. Yung salitang tapos na ay tinapos niya talaga. Tinapos niya na walang bahid. Kompleto yung pagkatapos niya. Tayo, minsan, ang tapos na sa atin ay meron pang tira-tira. Yun yung tapos na sa atin. Pero sa Panginoon, pag sinabing tapos na, talagang tapos na. Kaya sinabi niya doon na hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan kasi tapos na. Inakalangan ng kaaway, inakalangan ng dyablo na panalo siya eh. Nung pinapatay pa si Jesus, inakala niya na panalo siya. Pero nung namatay si Jesus, nung nabuhay siya ulit, kamot sa ulo, talo pala ang kaaway. Amen? So yun. So sabi dito, biglang nahati ang tabing ng templo. Yun sinasabi ko sa iyo kanina. Mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na patay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy maraming nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ng kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang naramdaman nila yung lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, sinabi nila, tunay nga siya ang anak ng Diyos. Naroon din ang maraming mga babae na katanaw mula sa malayo at mula pa sa Galilea, sila'y sumunod at naglingkod kay Jesus. Binigyan tayo ng karapatan pumasok sa kabanal-banalang lugar dahil sa pagkahati ng kurtina. Dahil doon, nabuksan po yung isip po natin. Nabuksan po yung nabuksan yung isip natin. Dati sarado yung pag-iisip natin, pero nabuksan. Noon ang mga pari lang ang pwedeng pumasok doon sa lugar na yon. Pero ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, tayo lahat ay makakapasok sa lugar na yon. Tayo din ay binigyan ng kalayaan at binuksan din ang isip natin. Mayroon na din tayong kamalayan sa lahat ng bagay dahil kay Kristo. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, Panginoon at tagapagligtas po natin, nagkakaroon po tayo ng kamalayan sa lahat ng bagay. Kaalaman, katalinuhan. Tayo ay malaya at makakapasok sa kanyang kaluwalhatian. Makakapasok sa kanyang kabanalan. Amen? So, ang gagawin po natin, yun yung ginagawa po natin. Nasikapin po natin, pag tayo ay nagpupuri, sikapin po natin na tayo ay makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Makapasok sa kanyang kabanal-banalan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang kinakapanayan po natin pag tayo ay nagpupuri ay ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya pag tayo magpupuri, walang pakialaman sa katabi natin. Gawin po natin sa Panginoon na tayo lang at ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng katabi natin. Wala rin gayahan. Ginagaya po natin yung iba. Dahil nagtaas ng kamay, taas na rin ako. Ganon, hindi ganon ang gagawin mo natin. Gagawin po natin yan ng personal sa Panginoon at ikaw, kayo ang nag-uusap. At ibinibigay mo sa Kanya kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, ano yung struggle mo sa buhay. Amen? Sabi po sa Galatians 5, dito na po ako magtatapos. Ako magtatapos sa Galatians 5:1. Sabi po dito, para sa kalayaan ay pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag po tayo at huwag kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa pamatok ng pagkaalipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo sa kasalanan, huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan. Tayo noon, kung ang si Moises ay lumaya sila sa pang-aalipin sa kanila ng Ehipsyo, tayo rin ay lumaya tayo sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yun. So yun ang natin, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang anak, upang makalaya po tayo at makapasok po tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang ilang bagay na kailangan po natin tatandaan. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Panghawakan po natin ang kalayaan natin sa Panginoon. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito, Lord God. Salamat po sa salita mo na dineliver po natin ngayong gabi, Lord God. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang salita mong ito ay manatili po sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magbubunga at tutubo, magbunga, at ito po ay makikita ng mga kapatid po namin na hindi pa nananampalataya sa iyo, Lord God. Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na ang salita mong ito, Panginoon, ay madadagit ng kaaway. Panginoon, dalangin ko po na lahat ng nandito, Panginoon, sa gabing ito ay makakaranas po ng kalayaan na sa pamamagitan mo, Lord God. Kalayaan sa mga bagay na kumukulong po sa kanila, Lord God. Father God,
lubusin mo po, Panginoon. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang desire, ang kanilang panalangin sa iyo, Lord God. Salamat, O God. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nakakaranas ng sakit, we declare healing, Lord God, to them, Lord. Palayain mo sila sa karamdaman, Panginoon. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, nakakaranas ng hindi magandang relationship, Panginoon, palayain mo sila, Panginoon. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na kinakapos, Panginoon, palayain mo sila, Panginoon, sa kakapusan, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, malayo po sa amin, Lord God, na naabot po ng aming programa, Father God. Dalangin ko po, nagabayan niyo sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pangunahan niyo sila, Lord God. At i-comfort niyo din po, Panginoon, ang mga pamilya po nila na naiwan dito sa Pilipinas, Lord God. Kung paano niyo kami pinagpapala, Panginoon, ganun din po ang bawat isa, Lord God. Lord God, ikaw maparangalan, ikaw mapapurihan sa gabing ito, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen.